Naging usap-usapan po sa crypto community ang bagong partnership ni Solana matapos nitong i-announce na makikipagtulungan ito sa Western Union, ang pinakamalaking money transfer company sa buong mundo. Pero sa halip na ikatuwa po ng lahat, may ilan na agad na nagsabing masama raw ito para kay XRP. Ayon po sa isang market expert, ang ganitong paniniwala ay mali at walang alam sa totoong gamit ng blockchain. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano ba talaga ang bagong partnership ni Solana? Sabi po rito ay Solana recently announced a new partnership that instantly caught the attention of the crypto industry. The blockchain platform revealed that Western Union, the world's largest money transfer company, will be building exclusively on Solana. Yan, ang Solana daw po ay naglabas po ng balitang malaki. At yan po ay makikipag-partner po sila sa Western Union para sa isang project na gagamit po ng Solana blockchain bilang base ng operation. At nakontent po natin yung tungkol dyan. Dahil dito ay ang Western Union ay magtatayo po ng sarili nitong system sa Solana Network. Ang layunin nito ay upang mapabilis at mapamura ang padala po ng pera sa iba't ibang bansa gamit ang blockchain technology. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong uri ng partnership ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors, kaya malamang tumaas pansamantala ang presyo ni Solana habang nagiging mas maingay sa market ang project. Ano naman po ang project ng Western Union sa USDPT? Sabi rito ay in collaboration with Anchorage Digital, Western Union is launching USDPT, a new stablecoin that will be integrated into its vast network spanning over 150 countries. The project aims to enhance cross-border remittances using blockchain technology, signaling a major step in traditional finance adoption of decentralized infrastructure. Liwanag po natin yan. Kasabay daw po ng pakikipagtulungan kay Solana ay inilaunch ng Western Union ang stablecoin na tatawagin pong USDPT. Ito po ay gagamitin sa kanilang network na umaabot po sa mahigit 150 bansa. Yan, 150 countries. Ang stablecoin na ito ay sinusuportahan ng fiat currency, kaya stable po ang halaga nito. Ang project po ay isang malaking hakbang para sa pagsasanib ng traditional system ng finance at decentralized blockchain technology. Sa market impact, magiging positibo po ito para sa Solana ecosystem dahil magdadala po ito ng bagong demand para sa network usage. Ngunit neutral naman po para kay XRP dahil iba po ang kanyang target na market. Ngayon ay bakit po ba napasali si XRP sa issue? Yan, ang sabi po rito ay following Solana's announcement, technical analyst Charting Guy weighed in on the growing online debate over XRP's relevance. He pointed out that many users appeared to misunderstand the distinction between stablecoins and XRP. Yan, matapos daw po ang balita, marami sa online community ang nagsimulang magtanong kung mawawala na ba ang gamit ni XRP sa global remittance industry. Pero ayon po sa technical analyst na si Charting Guy, mali ang ganitong paniniwala. Marami daw po kasi ang hindi nakakaintindi ng pagkakaiba ng stablecoin at ni XRP. Ang stablecoin po ay para sa price stability, samantalang si XRP ay ginagamit bilang liquidity bridge asset. Ang market impact po dito ay ang mga maling interpretasyon sa ganitong balita ay pwede pong magdulot ng short-term panic selling kay XRP. Pero hindi po ito magtatagal kapag naunawaan ng market ang totoong sitwasyon. Sunod na tanong ay ano naman po ang pagkakaiba ng stablecoin at ni XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay according to his remarks, XRP's use case differs fundamentally from stablecoins like USDPT, and the Western Union Solana collaboration does not diminish the importance of functionality of the XRP ledger. Ayon po kay Charting Guy,
magkaiba ang layunin ng stablecoin tulad ng USDPT at ni XRP. Ang stablecoin ay ginawa para panatilihing stable ang presyo at magsilbing digital representation ng fiat money. Samantalang si XRP ay ginagamit para sa liquidity at mabilisang settlement sa mga transaction. Kaya ang partnership ng Solana at saka Western Union ay hindi po nangangahulugang mawawala ang halaga ng XRP ledger. Ang market impact po nito ay mananatiling matatag ang value ng XRP sa mga institutional networks dahil hindi po direktang tina-target ng stablecoins ang kanyang pangunahing function. Ngayon ay bakit po ba sinabing uneducated ang mga nagsasabing masama ito kay XRP? Sabi po rito ay while he emphasized that stablecoins have existed for years, serving a specific purpose of maintaining price stability through fiat backing, XRP operates as a bridge asset designed for liquidity and settlement efficiency. His comments were directed toward those assuming that Western Union's move away from RippleNet or the XRP ledger indicated an industry shift away from XRP's core utility. Ayan, ito po yung aktual na tweet or post dito ni Charting Guy. Tinawag po niya na uneducated ang mga nagsasabing masama ito kay XRP dahil hindi daw nila alam ang totoong gamit ng coin. Ang stablecoins ay para po sa paghawak ng halaga habang si XRP naman ay para sa paggalaw ng halaga sa iba't ibang network. Kahit pag gumamit ang Western Union ng Solana, hindi ibig sabihin nito na iniiwan nila ang konsepto ng liquidity bridging kay XRP na meron kay XRP na nakatutok kung saan ay nakatutok. Sa market impact, ang ganito pong paglilinaw ay mahalaga dahil nakakatulong po ito para mapanatili ang tiwala ng mga investors sa ecosystem ni XRP. Paano naman po nag-react ang crypto community sa isyong ito? Sabi po rito ay other users joined the discussion to provide additional perspective. One user, Mahara, noted that industry competition should not be perceived as a threat. He argued that partnerships like Western Union's with Solana represent normal business diversification rather than the invalidation of other blockchain projects. Ayan, sa social media, marami pong sumang-ayon kay Charting Guy. Isa sa kanila ay si Mahara, na nagsabing normal lang sa industriya ang kompetisyon. Ayon sa kanya, ang partnership ng Western Union at Solana ay hindi pagtalikod sa ibang blockchain kundi bahagi lang ng business diversification. Sa madaling salita, sinusubukan lang ng mga kumpanya ang iba't ibang paraan para mapabuti ang kanilang serbisyo. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nakatutulong para mapanatili ang positibong sentiment sa crypto market dahil ipinapakita po nito ang magkakasabay na pwedeng lumago ang iba't ibang blockchain projects. Ano naman po ang konteksto nito sa mas malawak na blockchain industry? Sabi rito ay the announcement underscores the growing adoption of blockchain technology within established financial systems. However, it also reveals a recurring theme within the crypto community, confusion between distinct technological functions. Paliwanag po natin yan. Ipinapakita daw ng balitang ito na patuloy po ang pagyakap ng mga traditional institutions sa blockchain technology. Pero sa kabilang banda, ipinapakita rin ito na marami pa rin sa community ang hindi po nakakaintindi sa pagkakaiba ng mga technologying ginagamit sa crypto. Ang stablecoins po ay ginawa para panatilihin ang halaga, samantalang si XRP ay ginagamit para sa liquidity sa international transactions. Sa market impact, dahil lumalawak po ang paggamit ng blockchain sa mga bangko, asahan po nating tatas ang demand para sa parehong stablecoins at mga utility tokens tulad ng XRP. At bilang panghuling katanungan ay bakit hindi po apektado si XRP sa partnership na ito? Sabi po rito ay Charting Guy remarks align with this distinction, reminding market participants that developments in one blockchain ecosystem do not automatically negate the relevance of another. The rise of multiple blockchain integrations across global finance reflects a maturing secure where varied technologies coexist, each addressing
unique aspects of financial infrastructure. Ayan, ipinapaalala po ni Charting Guy na ang pag-unlad or development ng isang blockchain gaya po ni Solana ay hindi po nangangahulugang humihina na ang iba. Sa halip, ito po ay patunay na nagmamature na ang buong industriya. Maaring magkasabay na lumago ang iba't ibang blockchain dahil bawat isa ay may sariling role. Si Solana ay sa bilis at scalability habang si XRP naman ay sa liquidity at saka settlement efficiency. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong pananaw ay magbibigay po ng long-term confidence sa mga investors dahil ipinapakita nito na hindi ito zero-sum game, kundi sabayang paglago ng mga technology. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay ang isyong ito ay isang magandang paalala para po sa atin bilang mga traders at investors na huwag pong maniwala sa mga negatibong balita na walang sapat na pag-unawa. Ang partnership po ng Solana at saka Western Union ay hindi laban kay XRP kundi isa lamang sa maraming hakbang ng blockchain adoption sa global finance. Sa XRP po ay may natatanging gamit at hindi ito pinapalitan ng stable coins. Kaya kung tutuusin, ito po ay positibong senyales na lumalawak na po ang mundo ng digital finance at ang kompetisyon ay hindi po banta kundi tulong sa mas mabilis na pag-unlad ng buong crypto ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa panonood.